nagsimula na ang matinding banggaan ng ekonomiya sa pagitan ng Amerika at China. At ang ebidensya, sandamakmak na containers na ngayon ay nakatambak sa mga pantalan, naghihintay maipadala pero hindi makaalis. Napakatindi ng trade war na ito kung tutuusin dahil maraming dambuhala at mga maliliit na negosyante ang apektado dito. Pero ang tanong, anong dulo ng labanang ito? Sa video na ito marami kaming ipapakitang ebidensya na magpapatunay na dahan-dahan nang nalulugmok ang mga tiga-China dahil sa napakataas na taripa na ipinataw ng Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe sa video na ito. Sa katunayan, ang isang pindot mo na iyan ay malaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon, back to the video. Noong April 11, kuha ng isang netizen sa Zhejiang ang video kung saan kita ang libu-libong containers na parang iniwan na lang. Pero hindi lang sa Zhejiang, sa mga malalaking port sa Guangdong, Shanghai at pati sa Hong Kong, halos tumigil ang operasyon ng pagpapadala ng kargamento. Bakit? Dahil sa bagong ipinatupad ng Amerika na 145% na taripa sa mga produktong galing China. Sa simpleng salita, sobrang taas ng buwis na kailangan ng bayaran ng mga exporter kaya't bigla ang nagkagulo ang buong export system ng China. Ayon sa ulat ng Cain, isang kilalang financial news outlet sa China, marami sa mga shipment na papunta sana sa US ay minadaling isakay sa barko para lang makalusot bago formal na ipatupad ang bagong taripa. Pero noong inanunsyo ng US ang panibagong dagdag na 125% na buwis, parang biglang naglaho ang sigla ng Shanghai port. Sa loob lang ng ilang araw halos wala ng barkong patungong Amerika. Noong April 10, kapansin-pansin na halos wala ng cargo ship na pa-Amerika ang makikita. Maraming flights at barko na sana ay may biyahe pa US ay kinansela. Dahil dito, sangkatutak na container ang naiwan sa mga pantalan. Hindi alam kung kailan makakaalis. Marami na ring exporters ang nagsasubmit ng customs return forms para bawiin ang shipment. Ayon sa Radio Free Asia, si Mr. Chan, isang negosyanteng exporter mula sa Guangdong na nasa Shanghai noong panahon ng panayam, ay nagsabing ganito rin ang sitwasyon sa Yantan Port. Sobrang dami ng nakatambak na container at halos wala ng barkong umaalis. Dagdag pa ng isang empleyado ng COSCO Shipping sa Yangshan Port, marami na raw sa mga biyahe patungong Amerika ang kinansela. Kung dati ay kaya pang pasakayin ng mga barkong kulang sa laman, ngayon ay pinagsasama-sama na lang ang 3 barko para gawing 2 hanggang sa maging 1 kahit pa walang lamang kargamento. Kwento naman ng isang manager sa isang malaking freight forwarding company, halos lahat ng exporters na may biyahe sana sa Amerika ay pansamantalang tumigil na. Naghihintay na lang sila kung ano ang susunod na mangyayari. Sabi nga ng isang freight forwarder, hindi na kami makakagalaw. Tinaasan na naman ng taripa ng 50%. Yung biyahe papuntang US at Canada parang wasak na. Maraming kliyente ang kinukuha na lang bigla ang mga padala nila. Paano na ako? Anong ipapakain ko sa pamilya ko? Teka, baka itanong mo, bakit nadadamay ang Canada? Simple lang. Madalas kasi ang mga produkto ay ipinapadala muna sa Amerika tapos dun lang idadrive patungong Canada. O kaya sa Canada muna tapos sa tren papuntang US. Parang kambal ang relasyon nila dati sa logistics pero ngayon parang magkagalit na. Si US tinaasan si China, tapos si China gumante. Kami nadamay, wala na, gutom na. Pero hindi lang siya ang apektado. Malamang sa mga nanonood nito, ramdam nyo rin ang epekto. Kaya kapit lang mga kaibigan, balang araw makakabangon din tayo. Sabi pa ng isang operator, pag nalampasan ko to, ako na ang isa sa mga makakasurvive sa 2025 US-China trade war. Kahit may 145% na taripa, nakuha ko pa ring maipuslit ang 20 containers. Akala nyo ang bayani lang ay yung nasa liwanag. Yung mga nakaligtas din, sila ang tunay na saksi sa kasaysayan. Ayon sa Mingpao, isang news outlet na nakabase sa Hong Kong, may ilang negosyanteng nasa freight consolidation business sa China at Amerika na nagsabing mahigit kalahati ng bookings ng barko mula China papunta US ay bumaba simula April 10. Dahil sa sobrang pabago-bago ng sitwasyon, posible raw na may mga padala na tanggihan ng mga Amerikano pagdating doon at mapilitang isauli pabalik sa China. Hindi lang ang sea freight ang tinamaan, grabe rin ang pinsala sa air freight industry. Ayon sa isang freight forwarder mula South China, inaasahan na babagsak ng hanggang 90% ang air shipments papuntang Amerika sa susunod na linggo. Bakit?
dahil maraming airline ang biglang nagbawas ng cargo flights matapos ipatupad ang mataas na taripa. Dahil dito napilitan ng mga exporter at kliyente nilang muling pag-usapan kung paano hahatiin ang biglaang nadagdag na gastos. At sa sobrang gulo, maraming produkto ang hindi natuloy na ipadala. Pero ang epekto nito ay hindi lang traffic sa mga pantalan. Mas malala, nagdulot ito ng krisis sa mga pabrika ng China na umaasa sa foreign trade. Ayon sa Caixin at iba pang media outlets, halos tumigil na ang produksyon sa mga factory sa Zhejiang at Guangdong, dalawa sa pinakamalalaking probinsyang exporter sa China. Puno na ang mga bodega nila ng mga produktong wala nang bibili. Sa totoo lang, halos nagkakandaluhan na sa pag-iyak ang ilang negosyante. 145% ang taripa. Gumamit ba talaga si Trump ng calculator? Biro ng isang may-ari ng pabrika. Kwento ni Mr. Wong mula sa isang textile factory. Gumastos siya ng $200,000 para sa polyester fabric shipment. Dati, kumikita siya ng $50,000 sa mga ganitong padala papuntang US. Pero ngayon, nalulugi siya ng $40,000. Naiiyak siya habang nakatayo sa harap ng warehouse. Wala na raw bumibili, kahit gawing basahan pa ang tela. Marami pang ibang negosyante ang nawalan ng cash flow. Kinasela ang mga order at ngayon ay hindi alam kung saan babawi. Mula sa Jiangsu, nag-comment ang isang netizen, ang pamilya namin ay nasa foreign trade. Halos lahat ng order namin ay galing US. Kahapon, tumawag ang kliyente. Pinapahinto muna lahat. Isa pang netizen mula Guangdong ang nagsabing, lahat ng kliyente namin na nagpapadala sa US, kanselado na ang order. Hindi na rin nila kinukuha kahit yung deposito. Sa Zhejiang, ayon sa isang empleyado ng foreign trade factory, yung produkto namin halos lahat para sa Amerika. Ngayon ang utos ng kliyente, itigil lahat ng padala. Yung mga produkto na nasa dagat na, kung hindi makalampas bago mag-May 27, papatawan pa rin ng 54% na buwis. Hindi pa kumpirmado ang detalye ng grace period na ito, pero malinaw na desperado na ang maraming exporter para lang makalusot kahit paano. Isang may-ari ng pabrika ng auto parts sa Guangdong ang nagsalita sa video. Nang tinaasa ng taripa, parang naging bahay ang puna ng pabrika ko. Last year, halos mabingi ka sa tunog ng mga makina. Ngayon, pati daga walang interes. Nakatambak dito ang 2 million yen na produkto. Kahit libre, ayaw kunin. Yung mga trabahador tambay lang sa labas, binabayaran ko pa rin kahit walang ginagawa. Araw-araw akong tinatawagan ng bangko dahil sa utang. Pag tumagal pa to ng 3 months, scrap metal na lang ang halaga ng mga makina ko. Yung mga Amerikano basta na lang nagtataas ng taripa. Pero kaming nasa aktwal na industriya, ang tunay na nadururog. May isa pang factory owner ng clothing business na pilit nagbabawas ng stocks. May white pants pa kami dito, kung gusto nyo kunin nyo na lang. Sayang kung itatapon. Libo-libo to. Bagsak presyo na lahat, may 3 araw na lang kami para maubos. Kung hindi pa kayo nakakatry bumili sa amin, ngayon na ang tamang panahon. Ang buong export industry ng China ay tinamaan ng matindi. Lalo na ang mga pabrika ng tela, electronics, auto parts at apparel na nakadepend sa US market. Maraming orders ang kinansela at kahit tapos na ang produkto, wala nang gustong tumanggap. Kaya maraming factory ngayon ang napilitang huminto ng operasyon. Ang iba, pilit binabawi ang puhunan sa domestic sales. Pero mababa ang demand sa loob ng China kaya lugi pa rin. Ngayong April 10, sumirit sa 145% ang buwis ng US sa mga produktong galing China. Ayon sa ilang may-ari ng OEM factories na gumagawa para sa US brands, halos lahat ng orders nila ay kinansela. Yung mga tapos ng produkto, hindi na rin tinatanggap. Yung mga nasa port na, binabawi pa pabalik. Ang masama pa, may ibang kliyente na sobrang kapal, gusto pang bawiin ng deposito. Sino ang talo? Siyempre, yung pabrika pa rin. Ang mga kliyente, maliit lang ang talo. Pero ang factory, sila ang naglabas ng pondo para sa raw materials, pasahod at produksyon. Sa Shantou, Guangdong, isang gumagawa ng laruan at regalo ang nagsabi, ngayong taon wala pa kaming order mula Amerika. Sa Shenzhen, si David Fang, isang Amazon seller, ay napilitang magtaas ng presyo ng 30%, bawasan ng ads, at lumipat na lang sa ibang market bukod sa US. Si Wong King, presidente ng Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, ay nagsabi, binago ng taripa ang buong sistema ng presyo at kita. Mas matagal na ang customs clearance at sumirit ang logistics cost. Halos imposibleng kumita sa US market ngayon. Babala niya kung magpapatuloy ito,
posibleng magsara ang maraming small at medium businesses at posibleng sumipa ang unemployment sa China. Dahil sa tindi ng epekto ng trade war, hati na ang damdamin ng mga tao sa China. Yung iba dala ng propaganda ng gobyerno, nagpapakita ng sobrang pagkamakabayan. Pero sa totoo lang, marami nang nawawalan ng pag-asa. Maraming fans ang nagtatanong, apektado rin ba kayo ng taas taripa ng US? Oo, apektado kami ng todo. Halos 90% ng negosyo namin ay galing sa Amerika. Simula kahapon, umabot na sa 145% ang taripa. At dahil dito tuluyan nang huminto ang lahat ng export operations namin papunta US. Pati ang OEM clients, sila mismo ang nag-utos na ihinto ang production. Lahat ng goods namin na nasa ports ngayon kailangang bawiin. At ang laki ng nalugi, hindi na mabilang. Pero kahit mismong biktima ng trade war, tila naka-impluwensya pa rin ang propaganda ng gobyerno. Sa kabila ng lahat, matindi pa rin ang paninindigan ng negosyanteng ito sa laban ng China kontra Amerika. Sabi niya sa viral video, mahirap ba ang buhay? Sobrang hirap, pero kailangan ba nating lumaban? Oo, may mga nagsasabi, hindi natin kailangan ng makapangyarihang bansa, basta may dignidad ang bawat isa. Kalokohan yan. Dahil kung hindi uunlad ang bansa, paano magkakaroon ng dignidad ang mga tao? Kung wala ang suporta ng Estado, paano makakatayo ang mga tulad naming maliliit na negosyo at kikita sa labas ng bansa? Kami, mga exporter, siguro kami ang unang babagsak sa giyerang ito. Pero hindi ang sakripisyo ang nakakatakot, kundi ang pagsuko. Kaya ako, all in na. Kahit maubos lahat, lalaban pa rin. Ang video na ito ay agad na naging viral at pinag-usapan sa social media. Lalo na sa mga netizens sa labas ng China. Marami ang nag-react. Ang tagal na nilang kumikita sa Amerika. Pero ni isang pasasalamat, wala. Tapos ngayon biglang suporta pa sa gobyernong nagpapahirap sa kanila. May mga nagsabi pa, alam mo kung anong solusyon? Tigilan na natin silang bentahan. May ilan namang naniniwalang ginagamit lang ang makabayang damdamin para mag-viral, dumami ang benta at maging influencer. Pero hindi lang iisang panig ang naririnig. Sa kabilang banda, lumalawak din ang negatibong emosyon, lalo na ang kawalan ng pag-asa. Kwento ni Mr. Hong taga Jiangsu sa Radyo Free Asia. Sobrang grabe na ang lungkot, maging ang matatanda na nasa 80s na, pati ang kabataan nadadala na. Ayun naman kay Mr. Jiang mula Qingdao, Shandong. Halos lahat ng industriya bumabagsak. Ang Guangdong at Zhejiang ang pinakatinamaan. Pati ang teknolohiya at ekonomiya, natigil ang pag-usad. Kung ititigil ng mga bansang mayayaman ang pagbili ng produktong galing China, baka hindi nakayanin ang magiging pagbagsak. Isang vlogger din ang sumulat, alam kong magiging mahirap ang 2025, pero hindi ko inakalang ganito kahirap. Parang wala ka nang magawa kundi tanggapin na lang. At totoo, maraming naaapektuhan sa industriya ng foreign trade. Pero isipin mo ito, akala ng iba kung hindi ka naman nagtatrabaho sa export ayos ka lang. Pero hindi rin ganun kasimple. Isang simpleng halimbawa, kaninang umaga, papunta ako sa Hong Kong para sa isang trade show. Dahil bagsak ang foreign trade, ako na mismo ang nagbitbit ng gamit ko at sumakay na lang ng high-speed train. Normally, taxi lang sana yan. Pero ibig sabihin nito, isang taxi driver sa Shenzhen ang nawalan ng long distance na pasahero papuntang Hong Kong. Kaya totoo, domino effect ito. Lahat naaapektuhan. Yung listahan ng suppliers namin, mahaba. Kapag nalulugi ang pangunahing kliyente, tingin mo ba ayos lang ang mga supplier? At kung ang negosyo mo ay puro US market lang ang pinagsisilbihan, malamang hindi ka na makakaabot ng katapusan ng taon. Pati social security contributions tumataas na. At kapag di na kinaya ng kumpanya, sino ang talo? Ang may-ari ba? Madalas hindi, kasi may ipon sila, may passive income, may exit strategy. Pero paano yung mga empleyado? Yung natanggal sa trabaho, yung walang ipon, hanggang kailan sila mabubuhay na walang sweldo? Nakakalungkot isipin. Baka yung mga nagsasaya ngayon sa social media, sila rin yung mawawalan ng hanapbuhay bukas. At yun ang tunay na nakakaparalisan, hindi lang ang buwis, kundi yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, wala ka ng kontrol sa kinabukasan mo. Hindi lang ang mga pabrika at exporters ang pinadapa ng trade war. Pati ang industriya ng cross-border e-commerce ay tinamaan ng matindi. Ayon kay Wong Xing, presidente ng Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, ito raw ang pinakamalakas na dagok na naranasan ng sektor. Aninya, binago ng mataas na taripa ang buong takbo ng negosyo. Mas matagal na ngayon ang customs processing
mas mahal ang shipping at halos imposible nang makipagkumpetensya sa US market. Binalaan niya ang publiko. Kung magpapatuloy ito, maaaring magsara ang maraming small at medium businesses at tataas ang unemployment sa China. Isa sa mga tinamaan, si David Fang, isang Amazon seller sa Shenzhen. Napilitan siyang magtaas ng presyo ng 30%, magbawas ng produkto at ads, at ilipat ang focus niya sa ibang bansa. Ganyan nakadesperado ang sitwasyon. Dahil sa pagkasakal ng export market, karamihan sa mga cross-border sellers ay sinusubukang tumingin sa lokal na merkado. Isang negosyante na 8 taon na sa ganitong industriya ang nag-post ng video, 3:00 ng madaling araw. Guys, kakalampas lang ng 3 AM at kakatapos ko lang mag-asikaso ng mga produkto naming stranded. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Alam nyo, tuwing mababasa ko ang salitang tariff, parang tinutusok ang dibdib ko. 8 taon na akong nasa e-commerce. Nasubukan ko na ang delayed logistics, pabago-bagong exchange rates at sumagot ng emails kahit 10 oras ng gabi. Pero ngayong taon, ibang klaseng hampas ang dala ng taripa. Parang piniga talaga ang huling natitirang lakas naming maliliit na negosyo. Nag-isip raw siya kung tapos na ba ang golden age ng cross-border e-commerce. Sinusubukan na raw niyang mag-focus sa local market. Nagrehistro ng bagong brand sa beauty tools. Pero dahil wala ng mass mandates, sobrang hina na raw ng local demand. Di rin siya sigurado kung kikita pa siya. Sa Guangzhou, tambak ang mga damit. Di na namin maipadala kahit saan, pati mga raw materials bundok-bundok sa bodega. Lahat to dahil lang sa trade war na sinimulan ni Trump. Kaya nagdesisyon kaming lahat, i-shift na lang namin ang focus sa domestic selling. Kahit anong presyo, basta maibenta. April 2 nagsimula ulit ang tensyon. At pagdating ng April 10, inanunsyo ng Trump administration ang bagong taripa, 145%. Kinabukasan gumanti ang China, 125% naman ang buwis sa produktong galing Amerika. Sabi ni Xi Jinping, hindi kami natatakot sa hindi makatarungang paninindak. At dagdag pa ng Ministry of Foreign Affairs, kung gusto ng US ng eskalasyon, lalaban kami hanggang dulo. Mas matindi pa ang sagot ng State Council Tariff Commission. Kahit taasan pa ng US ang buwis, hindi na makakahanap ng market ang produkto nila rito at wala kaming balak gumanti pa.